parang kailan lang, 'di ba po, parang kailan lang andun ka sa beginning ng klase mo na parang parang naiinis ka, 'di ba, kapag nape-pressure ka sa exam, tapos nagpunta ka sa middle school, and then napunta ka na po sa ano mo, sa college life mo, 'di ba, na sobra ka ng pressure 'no, ang dami mong librong bibilhin. Pero yung pressure na nangyayari sa'yo, ngayon isa ka ng tanyag na teacher, 'di ba, isa ka ng ano, teller sa bangko, isa ka ng stewardess, 'di ba? Isa ka ng bank accountant, 'di ba po? Na yung pressure na yon na akala mo pressure is a gift pala. 'Di ba po? It's a gift, 'di ba? So, kahit na tayo ay home ka nanay na ngayon, 'di ba, yung sa nanay nanay ka lang, 'di ba, ngayon nararamdaman mo pa rin yung pressure, amen po ba? Sinong hindi makakaramdam ng pressure dito na akala mo masarap magkaanak, tapos nandun na yung time na ano, na sabi mo noon, 'pag ako nag-asawa hindi ako magkakaganyan 'pag ako nanay, 'di ba? Na 'pag nahulog yung pagkain niya, 'di ba? Hindi ko pupulutin, 'di ba? Hindi ko bibigyan, pero ngayon 'pag nahulog yung tinapay ng pagkain ng anak ko, "Ay, wala pang 1 minute, oh, anak, oh, kainin mo 'yan." 'Di ba? Yung mga gano'n, 'di ba? Yung dati akala mo hindi ka magiging gano'n, pero dumating yung time na akala mo may mga pressure sa buhay mo na hindi mo na uulitin. Pero dumating ka sa point na napaulit-ulit mo siya, 'di ba po? Gano'n. So, what if, 'di ba, the gift of pressure, 'di ba, is gift pala sa atin ng Diyos, 'no? What if pressure of life is gift pala sa'yo, kasi ikaw pala ay hinahanda ng Panginoon. Amen? What if the test is tested for you, 'no? Test pala siya para maano mo, makita mo yung desire, 'no? Makita mo, mapulpil mo yung bagay na pinapangarap mo lang dati, pero ngayon andun ka na kasi nagkaroon ka ng perseverance. Amen? 'Di ba, what if yung pressure na yun yung nagbigay sa'yo at nag-cultivate sa'yo, enable for you to become a leader, 'di ba? To become a good mentor, 'di ba po? To become a prayer warrior, 'di ba? Yung gano'n, 'di ba, yung mga intercessory, 'di ba, na akala mo ang buhay mo lang is gano'n lang, simple lang. Pero what if the pressure is a gift? Amen? So tunghayan po natin ano, kasi madalas po talaga marami po ano, marami sa atin ang pressure ngayon. I believe 'no, hindi ko po alam yung bawat sitwasyon ng buhay ninyo, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan niyo right now, pero I believe po 'no, na bawat isa sa atin na po, we are in the life of pressure right now. Pero, mare-realize niyo after nito 'no, na maaaring handa ka ng i-take yung pressure na 'yan, 'di ba? Dahil alam mo na may Diyos na tumutulong sa'yo. Amen? So, praise the Lord. So, tayo po ay dumako sa atin pong main verse tonight. Ano po? Sa James 1:2-5 po. Sabi niya dito, "Consider it pure joy, my brothers and sister." Pahanap po sa Tagalog na po. "Whenever you face trials of many kinds," oh my, many kinds, maraming klase pala, no? Trials, 'di ba? Sabi niya po dito, "Whenever you face trials of many kinds." So, iba't ibang klaseng trial. Verse 3, "Because you know that testing of your faith produce perseverance." Verse 4, "Let perseverance finish its works, so that you may be matured and complete, not lacking anything." Amen? Pabasa nga po sa Tagalog. Meron po bang magbabasa sa Tagalog? Santiago po, Santiago 1:2-5. Amen, sis. James 1:1-5. 2-5 Wala po. kayo 2-5, sorry. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas
upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Amen. Amen. Praise the Lord. Marami pong salamat. Ano po? So, nakikita po natin dito, no, maybe, tempting, yung tempting po ng mga view ng obstacle ng buhay natin in our journey is a sign of being of course, no? Sa akala natin, yun yung mga bagay na pumipigil sa atin, 'di ba? Nung tayo ay hindi Kristiyano, no po, madalas nakikita natin na parang ang hirap. Kaya minsan, kapag nakikita natin na, bakit kailangan kong pagdaanan 'tong mga 'to? Tumitigil na tayo, no? Nagde-desire tayo ng mga bagay, no? Pero pagdating na ng pagsubok sa kalagitnaan, humihinto tayo. No po? Pero sabi ng Lord, consider it pure joy, my brother and sisters. No? Kaya dito po tuturuan tayo, whenever daw we face trial, sabi niya, kahit iba't ibang klase ng pagsubok, kapatid. No po? Kasi ito daw po yung magte-testing ng faith natin. No po? Madalas, siguro sinasabi niyo, test is not from the Lord. Yes, test is not from the Lord. Pero there's a different kind of situation in life na talagang itetest ka, kapatid. No po? At niloloob po yun ng Diyos. Amen? So, God desire that your faith be, maging matured and complete. So, yung pagsubok pala, ang nagbibigay sa atin ng maturity, di ba po? Yung mga test ng buhay natin, ng faith natin, ang nagbibigay ng maturity, enable for us to be complete. Amen? Kaya sabi doon, sa verse 4 makikita nyo, let perseverance finish its work. So, ibig sabihin, ang perseverance o ang pagpapatuloy po na ang magbibigay sa atin ng maturity. Kasi, ibig sabihin pala, ang isang mananampalataya na tumatalikod agad, sumusuko agad, no? They don't have maturity. Kasi hindi mo pa rin naiintindihan yung purpose ng Lord sa'yo. No po? At sabi doon, it will complete you at hindi ka daw pagkukulangan ng Diyos. Amen? So, ano bang ibig sabihin ng perseverance? So, ang perseverance po, it is hypo. So, nasabi, it is hypo means under, and moneo means to remain. So, ibig sabihin, magpatuloy ka. 'Di ba? Kahit ano pa yung nasa sitwasyon mo, sa ilalim ng buhay mo, 'di ba? Sa buhay mo ngayon, right now, ito yung ability to remain steadfast under pressure of difficulties, na kahit nahihirapan ka, nagpapatuloy ka. No? Na kahit alam mo na mahirapan ka, kasi alam mo, dinidesire mo yon at alam mo na may patutunguhan yon. Amen? At ito yung magbibigay sa atin ng maturity. No po? Maturity is the completion, no? Para makumpleto mo or being fully developed of character. No po? Yun pala yung maturity. Ang maturity pala, ang dinedevelop nito, yung character mo, yung behavior mo, yung attitude mo. 'Di ba? To face, to respond, 'di ba? Habang nire-renew ng Diyos yung buhay mo, no po? Nire-renew na din yung character mo. Nire-renew niya din, 'di ba po, yung attitude mo. Amen, kasi kasama yun. Being matured, 'di ba, kasama po ang disiplina, 'no po? Kasama po ang character. 'Di ba? Para ma-complete ka. Anong ibig sabihin ng complete? To make you whole, 'di ba? A lot of inheritance, 'di ba? Kasi marami pong ibibigay at pinagkakaloob ang Panginoon. 'Di ba? Syempre naman, kapatid, paano kang pagkakatiwalaan ng Panginoon, no? 'Di ba, kung alam niya na yes, may ability ka pero hindi ka willing. Sometimes, yes, may ability ka pero hindi ka available. Amen? 'Di ba? Kasi maraming gustong ibigay ang Panginoon sa atin. No po? Dumadating tayo sa point na akala natin we are lacking. Or dumadating tayo sa point na akala natin we are lack nothing. 'Di ba po? Or akala natin sapat na, 'di ba po? Or 'di ba po, yung entire buhay natin akala natin buo na, 'di ba? Minsan akala natin yun na lang yung ating part sa buhay natin. Wala tayong purpose, wala nang journey, parang masaya na lang, 'di ba? Ang buhay, 'di ba po? Ganun kasi natin i-categorize ang buhay, no? Hindi natin minsan naiisip yung mga bad things. Kaya minsan po, marami sa relasyon, kapag dumadating na sa under na po ng down level po ng faith, ng nila, relationship, 'di ba po, maraming nag-give up. Kasi nakakalimutan nila yung for better, yung for worse, no? Puro gusto nila per better lang.
Ayaw nila ng bitter, 'di ba? Paano yung bitter na life? Paano yung mga moment na hindi mo laging mahal yung asawa mo, 'di ba? Gano'n kasi yung relationship ano. Sabi nga ng Lord kapag dinidisiplina niya tayo, hindi natin nagugustuhan, 'di ba po? Pero, 'di ba po, magbibigay 'yon 'pag nakita mo yung moment na marami ka ng napagdaanan, marami ka ng naka-accomplish, makikita mo yung halaga, 'no po? Kaya our journey, yung journey po ng ating whole and maturity, sabi niya dito, ano po, ang magbibigay sa atin po ay ng riddle with test and obstacle. 'Pag sinabing riddle, ito yung minsan malilito ka, na Lord, talaga bang kailangan kong pagdaanan 'to? 'Di ba? Minsan tatanungin mo sa buhay mo, yung journey ng buhay mo, yung buong kwento ng buhay mo, ano po, habang ginagawa ng Lord yung mga plano niya sa buhay mo na lalo na 'pag tayo po ngayon mananampalataya tayo, I believe lahat po tayo mananampalataya na, ano po, at nararanasan niyo yung mga sitwasyon 'no, na parang minsan nagtatanong ka, "Kailangan ko ba talagang pagdaanan 'to, Lord?" 'Di ba? Pero habang tinatanong mo 'yun, 'di mo alam nade-develop na, 'di ba? Kasi sa pagdadasal mo, sa hihingi mo ng guide sa Panginoon 'no, nandun man yung pressurement ng buhay mo pero nare-reveal doon, 'di ba, yung desire mo, 'di ba? Between your desire and the destiny, 'no? Habang pini-persevere mo 'yon, ano po, makikita mo na lang yung fulfillment at the end na narating mo pala 'yan, 'di ba? Ngayon, yun pala yun, gusto ka ng Lord na maging teacher kasi gusto ng Lord, 'di ba, na marami kang maturuan na bata, 'di ba? Kaya pala dinevelop niya yung patient mo kasi inihahanda ka niya in the future, 'di ba, na maging magaling na guro. Hindi ka lang magaling, mabuting guro ka pa. Hindi ka lang mabuti, 'di ba? Ikaw ay ano, maganda pa yung ugali mo, ikaw ay patient, 'di ba? Faithful ka sa trabaho mo, 'no? Kasi hindi po puwedeng gusto mo lang degree, 'di ba? May gusto rin hubugin ang Panginoon sa'yo. Kasi 'wag mong sasabihin, marami tayong kapanawagan, hindi dahil meron kang propesyon sa buhay, hindi mo puwedeng magawa ang kapanawagan ng Diyos. Sometimes it is the call. It is your call. Amen? So dito po, mag-aano lang po ako ng konting about sa kwento po ni Peter. Ano po? Si Peter at yung mga tao sa Galilea. Sa mga tao sa Galilea po, sa kwento ni Peter, ano po, siya ay isang, 'di ba, Hudyo po, ang mga hanap buhay nila doon is farmer and fisherman. Talaga pong nag-hard work sila. No, may mga reputation for independence ang mga tao po doon. Meron din po silang direct and passionate, distinct Aramic dialect which is made them to stand out. Yung alam niyo yung tinatawag na dialect po na alam mo 'di ba yung isang tao kapag kapangpangan siya kasi yung tono ng pananalita niya, alam mo kahit pumunta ka sa ibang bansa, alam mong Pilipino 'yon, 'di ba? Kasi yung dialect, yung tone ng salita niya, no, meron silang gano'n, no? Kaya nakikilala kung sila ay Hudyo, nakikilala sila kung sila ay ibang taga-lugar, 'di ba po? Hebreo, 'di ba, mga ganyan. So, dito po pag-aralan naman natin ng konti lang 'no po, hindi na natin masyadong dadaanan dahil alam ko po bawat isa sa inyo nag-aaral kayo ng theology, nag-aaral kayo ng Bible, marami dito, marami na kayong alam, 'no po. At dito 'no, sa mga hindi po nakakaalam, ang religion and tradition nila meron din, ano po, ang observed Jewish law and tradition po, it's influenced by surrounding and culture ng mga taga-Galilea was crossroad to trade. Na po, ang mga Jewish education stage kapag sila naman sa part nila ng education, tayo dumadaan ng elementary kaya nadaanan ko po yun kanina sa pag-aaral, sila din po, meron din silang pressure of life. Sa buhay nila according to the Mishnah, po, 5 years old po ang mga Jewish, sila po ay kailangan natututo na sila sa introduction ng scripture. Po, kailangan na pag-aaralan na po nila 'yon. So, pag 10 years old na sila, kailangan nag-aaral sila po, ng Torah, 'no, yung oral interpretation po ng Torah, po, yung unang book ng Bible. And then kapag year na po nila ng 13 to 15 years old, kailangan nagko-commit na sila sa fulfillment ng commandment. Noon po nabubuhay sila sa commandment, so ang commandment nila, pag tayo tinanong, 10 na lang sa atin, sa kanila noon is
something, ano po, yun ang ano ng commandment nila. Kaya nga noon, madalas po, they live by law, no? They live by law. Kailangan nilang mapulpil yun. Ang talagang goal nila is fulfillment, no po? Hallelujah. Dito naman, pag naging 18 years old na sila, no po, they must be married. Kailangan naman, sila po ay ano na, ano na maobliga silang makasal. Yun ang ine-expect ng ano, sila po ay kakasal. So pag 20 years old na sila, they starting their vocation. Ano po, hanggang pag 30 years old naman po sila, ito na yung eligibility po for authority, becoming a rabbi. Ano po, kaya pag dito yung part na they are able to teach others. No, kaya huwag kayong magtataka kung si Jesus po mismo nagsimula siya when he was 30 years old. Kasi yun po yung kanilang ano, yun po yung kanilang ano, religion, yun po yung kanilang law. No po, yun yung kanilang tradition na tinatawag. Amen? So dito po sa path of continuing education nila, ano po, pag 15 years old, ano po, yung boys, nag-typical conclude the Torah, pinag-aaralan nila yon. At na-exceptional po sila sa student, could continue under the prominent rabbi sa pagiging ano, hanggang until they become 30 years old. Amen. Makikita mo po yan, no, sa ano sa Acts 22:3, doon niyo po makikita no, na talagang pinag-aaralan po nila. Pati even ang salita ng Panginoon, hindi sila katulad natin na may mga ano noon, 'di ba? May mga profession na ngayon, 'di ba? Yun po yung vocational path nila as a Jewish. So dito po makikita natin no, by implication, Peter being married as a fisherman was at least 20 years old. No po, and not invited by any rabbi carried by the family or business of fishing. Na po, siya po ay sa ano siya ng ground ng fishing. Na po, hindi sa farming, sa fishing po siya napunta. At kapag ikaw ay mag-aaral ng rabbi noon, pag gusto mong maging teacher, ano po, at ano sila, lagi ka dapat kasama. Halimbawa, ikaw student ka nila, lagi ka nilang kadikit. No po? Lagi silang kasama. Talagang maibibigay mo yung talagang susundin mo sila. Katulad po ng pagtawag ni Jesus kay Peter noon. Nung tinawag niya si Peter, 'di ba alam naman po natin yung encounter ni Peter kay Jesus, 'di ba po? Na sabi nga niya makikita niyo po doon sa Luke 5:1 hanggang 11, 'di ba? Na nung siya po ay naaano doon na nagbibingwit, 'di ba po, sa lake, 'di ba, sa crowd people, doon yung tinawag siya ni Lord na pakilapit mo yung bangka mo, 'di ba, na dahil nag-i-speak si Lord noon, no po. At tapos nung tinanong siya kung may nahuli siyang isda, 'di ba, punta ka doon, i-throw mo ulit, 'di ba, yun alam excuse me po. Alam ko po na familiar kayo sa kwento na yon. But do you remember nung nakahuli po siya ng maraming isda? Ano po, hindi ko na po i-elaborate yung kwento. Nung nakahuli po siya ng maraming isda, 'di ba? Nung sinunod niya si Jesus. Peter was the first disciple. No po? Kung di niyo po alam, sa hindi nakakaalam, siya po ang unang-unang tinawag ng Diyos to become disciple ng Panginoon. Ano po? At nung tinawag niya, 'di ba si Simon, si Peter po, si Peter no, bago siya, si Simon muna siya bago siya naging si Peter. 'Di ba nung nakahuli siya ng isda at na-realize niya that Jesus is not just a rabbi, no? Nung na-realize niya na Jesus is, 'di ba, a Messiah. Alam niyang si God. Alam niya deeper inside his heart na ano siya, na-convict siya, 'di ba? Na-convict siya. Nung lumuhod siya sa Panginoon, natatandaan niyo po ba 'yung unang sinabi ni Peter? Hindi naman siya nagpasalamat sa mga isdang nahuli niya, eh. 'Di ba? Kahit alam natin nangangailangan si Peter, 'di ba? Nangangailangan siya nun kaya siya frustrated na manghuli ng isda buong magdamag, 'no po? Pero nung natagpuan niya si Jesus na hindi lang pala siya rabay, napapasunod din niya yung mga isda na pumunta sa lambat niya. Muntik nang ma-miss ni Peter kung sino si Jesus. Amen? Pero anong sabi niya nung pumunta siya? Go away from me, Lord. Sabi niya, I am a simple man. No? Yun yung na-admit niya agad na convict siya. No po? Para dito makikita niyo, pero ano sinabi ni Lord sa kanya? 'Di ba? Parang, don't be afraid. From now on, sabi niya, you will fish for people.
'Di ba parang hayaan mo na 'yan, kumbaga yung parang yung paglapit sa kanya ni Jesus ano, hindi na inintindi ni Lord kung sino siya noon, kung ano nakaraan niya, gano'n ka rin, 'di ba? Walang pakialam si Lord kung ano yung nakaraan mo, ang alam niya lang, sabi ni Lord sa kanya, "Follow me." 'Di ba? "Come and follow me." 'Di ba? Inano niya, binitawan niya lahat. Binitawan niya yung lambat, binitawan niya yung pangingisda, iniwan niya lahat, 'no po? Kasi gano'n talaga 'pag mag-aaral ka ng pagiging ano, 'pag sumama ka sa rabbi, na po, sa isang teacher, na po, iiwanan mo lahat. Kasi kailangan you have to come and follow him, na po. You will let everything, na po. Kaya noon, sabi niya, anong ginawa niya, 'di ba? So, they pulled their boat up on shore, left everything. No, hindi lang alam niyo yung pagkakasabi ng everything na yon, pati buhay niya na may asawa, iniwanan niya siguro, 'di ba? And follow him. Yun po ang ginawa niya. Na po, sinunod niya si Lord. Kaya sabi niya, "Come and follow me." 'Pag sinabing come and follow me, physically, kailangan mong mag-stay near to the rabbi, near kay Lord, no? Maging close ka. Spiritually, kailangan mong gawin 'yon, no po? Spiritually, to experience internal transformation. Yun yung nangyari sa atin, 'di ba po? And mentally, 'di ba? To expand your understanding, 'di ba po? Sa view ng world na 'to. 'Di ba po, yun yung tatlong bagay na kailangan po nating maintindihan kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon. Physically, spiritually, mentally. Kaya nga sabi niya, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Amen? That is the very first napakahalaga pong utos. 'Di ba? Jesus was giving him a gift of pressure. 'Di ba? That time hindi yun madali. Hindi yun convenient sa bawat isa. Ikaw ba, kung ikaw ay tanyag na teacher, kung ikaw ay tanyag na ano, kung ano man ang profession mo ngayon, ang sinabi sa'yo ng Lord, amen? That time, iwanan mo lahat, follow me. Amen? Yes, yung education nila noon, hindi po ganun kaano. Pero, siya pa rin ang padre de pamilya. Amen? So that time, Jesus was giving him a gift of pressure. Hindi siya basta pressure lang. It is sometimes a gift to everyone. Kahit sa'yo. 'Di ba po? Yung dahil doon, no, dadaanan ni Peter yung path of his maturity na kailangan po. Because it is required, no po, that he will remain, no po, under pressure. 'Di ba? Yun nga po ang ibig sabihin ng perseverance. You are under pressure. 'Di po? Kasi kahit mahirap, andun yung determinasyon mo na magpapatuloy ka. Amen? Yun yung character ni Peter. The beginning, when Peter was called, ano po, kinultivate siya ni Lord, ano po, kinold siya, tinawag siya, ano po, kinultivate siya, pangalawa, and God challenged him. And so we are. Tayo din po. 'Di ba? Nung tinawag ka ng Lord, hindi ba hinubog ka niya? 'Di ba? Kinultivate ka niya and God challenged you. Na po? So ang first point natin dito, tingnan po natin, yung called, yung kapanawagan sa iyo ng Panginoon. Nung ikaw ay tinawag ng Lord. Amen. Tayo po God's called often sa atin po. Sabi niya, God's called often transcend societal, financial, and cultural norms, no? Tinatawag niya tayo kung ano man, yung sosyalidad natin dito, 'di ba? Tinatawag ka niya financially, no po, kasi kasama yun sa pag-follow mo 'di ba? Tinatawag ka niya sa your culture, yung normal na ginagawa mo, 'di ba? Babaguhin lahat ng Lord yun. Lahat yun tatawagin niya, 'di ba? Lahat yun. Kumbaga, yung dati mong tradition, 'di ba? Lahat yun babaguhin ng Diyos sa newborn na ikaw, 'di ba? Kasi you are called. 'Di ba? Kung ano man yung family business mo, 'di ba po? Minsan sometimes dati kayong ganito pero nung tinawag ka na ng Diyos, iba na yung desire mo, iba na yung mindset mo, 'di ba? Nababago siya because of kapanawagan. Dahil sa kapanawagan sa'yo. Amen? Ganon din po yung kanyang mga kapatid na sila Andrew, si James, si John, na po. They are eventually invited by Jesus. 'Di ba po? As a scripture design na po, napakasimpleng ordinary men. They are not professional, 'di ba? Ang tinawag ng Lord yung simple na mangingisda. No, kaya sometimes we disqualified ourselves that we are not called.
'no? Tayo mismo sa sarili natin dini-disqualified natin yung sarili natin na hindi tayo tinawag ng Panginoon. Pero kapatid, kung titingnan mo yung mga tinawag ng Panginoon noon, they are just ordinary and simple men. Mangingisda po sila, na po, nung panahon po nila. Kaya yung ministry 'no po na experience natin 'no po sa bawat pagtawag katulad ng ganitong ministry sa atin ano po ng Panginoon, 'no po, in-invite ka rin niya dito, 'di ba? Ikaw at ako in-invite niya dito, 'no po, na yung mga past mo 'di ba, nung nakilala mo yung Panginoon, ano, kung tutuusin po every one of us, ikaw at ako kandidato tayo sa impyerno, 'di ba? Wala ng exemption dun, lahat tayo kandidato sa impyerno. And our past, 'di ba po, talaga ay hindi naman talaga qualified sa Lord. It is the true, 'di ba? It's just acceptance na tanggapin natin that, Lord, I need you, 'di ba? Na even I'm disqualified, 'di ba, kina-qualified tayo ng Panginoon. And let's just be thankful kasi we are called. Amen? Dahil tayo ay tinawag ng Panginoon. Amen po ba? Kaya napakabuti po ng Diyos. Ano po? Kaya tatandaan ninyo, God doesn't call you because of your lineage, no? Hindi dahil sa angkan mo, 'di ba? Hindi katulad dati noon, 'di ba, sa lumang tipan talagang yung mga family ni Abraham, family na ano, ngayon hindi na naman ng gano'n ang kapanawagan natin, kasi sabi nga ng Lord, siya ay binigay ng Panginoong Diyos Ama, 'di ba, na kung sino man ang tumanggap sa kanya, maniwala sa kanya, 'di ba po, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na 'to dahil sa pamilya mo, 'di ba? Hindi na 'to dahil sa lineage ng pamilya mo. He called you because of your legacy, 'di ba? Maaaring ikaw gusto ng ikaw may plano sa'yo ang Panginoon, bawat isa sa atin may plano, may kanya-kanya tayong legacy. No, sino dito yung iisang mag-isa mo lang 'no, sa pamilya na tinawag, 'no, na walang history naman talaga ng pagka-Christian yung family mo 'no? Ako po totoo, I am one. Ako po yung unang tinawag sa pamilya namin. No, wala kaming pamilyang pastor, wala kaming pamilya, wala akong dahil lahat sila po is part ng government. They are politician, hindi po Christian. Ano po? They are all politician. Ano po, lahat sila ay mayor, lahat sila ng congressman, lahat po sila ay barangay tanod, lahat po sila ay barangay tanod at kapitan. Ano po ang history ng mga lolo ko? They are kapitan, they are in the politic na po, mayor, yun po ang ano nila, na po. Kaya kaya hindi tayo tinawag because of our lineage kasi hindi ko nakita yun sa part ng family ko. But I am the first born again sa family ko. Na po, ako po yung unang tinawag. No, kung tatanungin niyo po, 'di ba si Jesus, 'di ba? Is he a highest priest? Yes, 'di ba po? Si Jesus is a highest priest, hindi naman siya ano, 'di ba? Hindi naman siya katulad ng mga rabbi noon, 'di ba? Ano pong lahi ni Christ, 'di ba? Pero sa kanyang pamilya, siya rin yung unang-unang tinawag. Amen? 'Di ba po? Siya ang unang tinawag ng Panginoon. Kaya baka ikaw, isa ka rin sa unang tinawag ng Panginoon. Na po? So, maybe, 'di ba, you can be the first of many, 'di ba? Kaya maaaring ikaw yung naging dahilan kung bakit nakatanggap yung nanay mo, yung tatay mo, 'di ba? Yung mga pamilya mo at ngayon they are all born again, 'di ba po? They are all Christian. Amen? So doon yun yung kapanawagan mo sa Panginoon. Ano, at purihin ang Panginoon kasi ang sabi ng Diyos, siya ang pumili sa'yo. Hindi ikaw ang pumili sa'yo. Hindi ikaw ang pumili sa sarili mo. Kaya we have to accept that we are called by the Lord. Amen? Pangalawa po, when God called you, He cultivated you. Na po? Ibig sabihin ng cultivated, the process of nurturing, di ba po? Developing and enhancing the call of God on your life. Na po? Pag sinabing nurturing, di ba? Nurture ka niya, dinedevelop ka niya, ine-enhance ka niya, 'di po? Ito na po yung paghuhubog. Ano? Ito na po yung pagpapatatag sa'yo. Now, Peter had to learn to be matured and develop, and so do we. 'Di ba? Ganun din tayo. Nung tinawag si Peter, 'di ba po? May kapanawagan si Peter, ikaw at ako, may kapanawagan ka rin sa Panginoon. Amen? So, kinultivate din po, no? Pinroseso din ni Lord si Peter. Hindi lang siya basta naging magaling na apostoles or disciple ni God. Excuse me po. Marami po siya, no? Naging requirement po ng testing and pressure. Di ba po? Naging require siya to overcome obstacle.
Na po? So, when you are in the season of cultivation, na po, God will lead you to experience and build your faith and give you self-assurance. No? Binibigay po yun ng Panginoon sa atin. Kaya nga nakikita natin dito, yung yung unique na pagkatawag sa experience po na po ni Peter. Amen? Makikita natin sa kanya excuse me po. Yung pagkatawag po sa kanya ano po ng Panginoon, no po? Excuse me po. So dito po makikita natin sa Matthew 26:31 and 35, sabi niya dito, then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flocks will be scattered. But after I have risen, I will go ahead into Galilee." Peter replied, "Even if all fall away on account of you, I will never." Sabi niya po, I will never will. Sabi po ni Peter, na po? Tapos sabi ni Lord sa kanya, liar! Amen. Hindi po. Hindi ganun ang sinabi ni Lord, no? Mabait kasi si Jesus. So sabi niya, truly I tell you. 'Di ba 'pag yung kaibigan mo nagsabi sa'yo, kahit anong mangyari sa atin, 'di ba 'pag may boyfriend mo nagsabi sa'yo, kahit anong mangyari sa pagsasama natin, kahit anong mangyari hindi kita iiwan. Sinungaling, 'di ba gano'n tayo magsalita, sinungaling, hindi totoo yung sinasabi mo. Pero si Lord 'no, dahil magaan na siya talaga makipag-usap, truly I tell you. Pinapalitan niya ng magandang word yung mga bagay na hindi maganda 'no. Truly I tell you, Jesus answered, this very night before me, sabi niya, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. But Peter declared, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the other disciples said the same. Ano po? Minsan, sa pagiging Kristiyano natin, ano po, nagiging sobrang confident tayo. Nagiging super confident tayo na parang akala natin minsan naging Kristiyano na tayo, wala na tayong pagdadaanan ng mga test, wala na tayong naging naib. Ano mo yung naib yun? Naging manhid siya, na po? Parang naging manhid si Peter, naging overconfident siya sa pagkatawag sa kanya, na po? Na hindi niya alam that there is cultivation, na kinakultivate pala tayo, pinoproseso pala tayo ng Diyos. Ano po? Ano po? Iba kasi yung cultivated, no po, sa china-challenge ka. Iba yung pino-progress ka ni Lord, iba yung hinuhubog ka ng Panginoon. No po, dito kasi sa kwento na to, no po, nung nag-confess si Jesus, 'di ba po, na nung nagsabi pala si Jesus na kailangan siyang kailangan niyang this night, no, nung gabi na yon, no po, na-i-strike niya yung kanyang mga shepherd, ano po, sinabi doon na napaka-confident na sinabi ni Peter, no po, na hindi niya daw ikakatwa, no po sa Tagalog, hindi niya i-deny si Lord. Pero mismong si Jesus ang nakakaalam. But you know what is very nice po sa God natin? Kasi bago kanya tinawag, no, bago niya tinawag si Peter, Jesus know, 'di ba, na i-deny siya ni Peter. But still, he's still called by God. 'Di ba? Tinawag pa rin siya ng Diyos kahit alam ng Lord na magkakaroon siya ng mistake. Kahit na alam ng Lord, 'di ba po, na magkakamali siya. Kahit na alam ng Lord na i-deny siya ng 3 beses ni Peter, pinili pa rin niya si Peter. Ikaw din ganon. Bago ka pinili ng Diyos, alam niya yung mga bagay na magkakamali ka. Alam niya yung mga bagay na madadapa ka, pero still, God chose you, kapatid. Na po, kasi siya yung pumili sa'yo. Kasi sometimes, 'di ba, yung pressure na nararamdaman mo sa buhay mo, na po, it's a gift for you to grow. It's a gift for you to enhance. It's a gift for you to process, 'di ba, sa mga pagkakamali mo, na akala mo minsan nagiging confident ka, kaya ko 'to, kaya ko 'to. And then nagiging failure ka, 'di ba? Pinapakita lang sa'yo ng Lord na hindi mo yun kaya, anak. Apart from me, you cannot do nothing. Amen? So, anong nangyari nung 'di ba naging naib siya? Na po,
Because naging confident siya. Sometimes kasi minsan, no po, kaya maging be careful po tayo, no? Be mindful of being overconfident. No po? Alam mo kung bakit? Kasi sa part ng marriage mo, no po? Minsan confident ka sa asawa mo, 'di ba? Akala mo hindi ka lolokohin ng asawa mo, akala mo mahal na mahal ka ng asawa mo, and then one day, sino po naka-experience? Aray ko? No, parang I speak to myself. Amen? One day nakita mo, nag-cheat na pala sa'yo yung boyfriend mo. Nag-cheat na pala sa'yo yung asawa mo. Amen? Pero akala mo hindi niya gagawin yun. 'Di ba? Kasi overconfident ka. Amen? Sometimes in your business. Amen? 'Di ba? Sino po sa business? Amen? Sa business na akala mo matatag na yung business mo. 'Di ba po? Akala mo hindi nababagsak yung business mo, and then one day, 'di ba, because of your overconfident, no, kasi hindi ka pa pinadaan sa test. Kasi that time, alam niyo po kung babalikan natin yung kwento ni Peter, no po, nung sinabi niya na kay Lord na, oo, marami siyang natunghayan ng mga himala ng Panginoon. Pero 'di ba, himala yun ng Diyos para ipakita sa kanila. Pero paano kung ikaw na? Paano kung ikaw na yung nandun sa test na yun? Amen? 'Di ba? 'Di ba? Kaya be mindful po, ano? Be mindful tayo sa pagiging overconfident din natin sa pagiging magulang. Amen? Nung sinabi mo noon na, "Ay, hindi ko gagawin 'yan sa mga anak ko, hindi ko sila gaganituhin, hindi ko 'yan papagawa sa kanila, gano'n. Hindi gagawin ng anak ko 'yan." 'Di ba? Overconfident ka for parenting, 'di ba? And then, nadatnan mo na lang one day yung anak mo dahil nag-OFW ka, dahil sa hirap ng buhay, dahil sa test ng buhay, sa test ng faith mo, nag-ending naging addict yung anak mo, 'di ba? 'Di ba po? Naging ano sila, 'di ba? Kung anong buhay ang nangyari sa kanila. Amen po? 'Di ba? It happened, mga kapatid, na po. Kaya sometimes na po sa relationship natin with the Lord, sometimes hindi rin po maganda na maging overconfident tayo sa sarili natin, sa pananampalataya natin sa Kanya, because there's a pressure in life na darating tayo katulad na po ni Peter. Amen? Bigyan natin ng room yung God na mai-continue niya yung cultivating, 'di ba, ng yung calling sa kanya. Yung calling niya sa'yo, hayaan mo siya na mag-cultivate sa'yo, no po? Hayaan mo siya because there will come a time when it will be a challenge sa'yo. Mangyayari po na magiging challenge sa'yo yung cultivating. Katulad nung nangyari po kay Peter, no po? Kaya nga, makikita niyo doon ang third points po natin, challenge. Habang kina-cultivate ka ng Lord, na po, nandun yung challenge para sa Kanya. Kaya sa makikita niyo sa Matthew 26:69 hanggang 75, now Peter was sitting out in the courtyard, and the servant girl came to him. You also were the Jesus of Galilee, she said. But he denied it before them all. I don't know what you're talking about, he said. Then he went away to the gate where the other servant girl saw him and said to the people there, this fellow with Jesus of Nazareth. He denied it again with an oath, I don't know the man. After a little while, those standing there went up to Peter and said, surely you are one of them. Your accent gives you your way. Diba? Nakilala siya na siya ay taga-Galilea kasi po because of his accent. Amen? Then he began to call down and curses and swore to them, I don't know that man. Immediately the rooster crowed. Then Peter remembered the word of Jesus had spoken before the rooster crows, you will disown me 3 times. And he went out and wept bitterly. Amen? So, kung titingnan niyo po dito, no, yung challenges ni Peter, di ba po? Kung makikita mo, hindi king ang nagtanong sa kanya. It's just a servant, kapatid. No? Sometimes, hindi tayo bumabagsak sa malalaking pagsubok sa test natin. Sometimes, in the small thing, dun tayo bumabagsak. Amen? Yung challenge ng Lord sa atin, sometimes yung pressure sa atin, yung challenge po sa atin, not in the big, diba? Big obstacle, but in the very small things. Kasi dito kung makikita niyo, no, in-emphasize ko lang, servant lang po nagtanong sa kanya, hindi king, hindi emperor, hindi ano, 'di ba? Pero yung takot, no, yung na-challenge siya. 'Di ba? Yung takot na dininay niya si Jesus. 'Di ba? Nung dininay niya nung una, tinanong ulit siya.
Nung servant girl pa po, servant girl ang nagtanong sa kanya, hindi king, hindi mayor, hindi kahit sino ano nasa posisyon. They're just ordinary people. They're just servant. Pero na-challenge si Peter at dininay niya si God. Na po? Pero nung nakaharap siya kay Jesus, 'di ba, nung kinakultivate siya yung character niya, yung attitude na don't be so overconfident. I truly tell you, sabi ni Jesus sa kanya. 'Di ba? I-deny mo ko. No, kahit na mamatay ako, he declare, 'di ba? Binasa ko po yung verse. He declare, kahit mamatay ako, hindi ko gagawin 'yan sa'yo. And sometimes na po tayo sa buhay natin, in the smallest thing, in the smallest mga pagsubok, doon pa tayo bumabagsak sa harap ng Panginoon. Amen po? But then, na po, makikita niyo dito, na po, that Peter was being challenged so that he would one day be complete. Na po, pero yung challenge na yon, 'di ba po, ang nagkumpleto kay Peter. Yes, naging bitter siya, umiyak siya dahil na-realize niya yung sinabi ni God sa kanya na sinabi ko sa Panginoon na hindi ko siya i-deny pero naganap. Na po? But knowing this that Peter, sabi ko nga po, tinawag si Peter kahit alam ni God na i-deny siya ni Peter. He was cold, na po? At sa bawat pagkakamali niya, even naging overconfident siya po, hindi natapos ang Lord sa kanya. Nagsisimula pa lang ang Diyos sa kanya. Kaya maaaring ikaw din, ganun din po yung nangyayari sa atin. And God will challenge you. Na po? Enable for you, makakultivate ka, di ba po? Yun yung pressure na mararamdaman mo to persevere. Di ba? Mararamdaman mo, challenge ka ng Lord, di ba po? To be matured, katulad sa verse na binasa natin. Enable for us to be completed. Amen? At nung nangyari yon, di ba po? Nung nangyari yon, bumalik pa rin si Jesus, 'di ba? Tinanggap pa rin niya si Peter that time. Ano po? Nung akala nila, 'di ba, napako sa krus si Lord, nabuhay ulit siya, 'di ba po? Saan bumalik si Peter? Sa pangingisda ulit. Na po, nadatnan siya ulit from the beginning ng Lord. Na po, kung paano siyang kinatagpo ng Diyos sa buhay niya noon. Kung paano siyang naging mangingisda. Amen? Nung mangingisda po siya, nung una siyang kinatagpo ng Lord. Maaring ikaw, nasa pressure ka ng buhay mo ngayon. But consider it as a gift. Na po, naregalo siya ng Panginoon sa'yo. Na maaaring kinakultivate ka rin ng Lord, pinaprocess ka rin to enhance you, no? Para makita niya na nagpa-persevere ka after all. Amen? Na naging overconfident ka. Yes, nagkaroon ka ng mistake. But still, di ba? God chose you. God called you. God cultivate you. And God challenged you, 'di ba? Nakahanggang saan ka, no? And then bumalik siya sa pangingisda, 'di po? And then bumalik din si God. Amen? At tinawag siya ulit. Tinawag ulit siya ni Jesus. Nakahuli ba kayo? 'Di ba sa kwento po? At natatandaan niyo ba yung binasa ko kanina nung unang tagpo niya kay Jesus? Sabi niya kay Lord, lumayo ka sa akin. I am a sinner. Ganon din tayo. Nung una, pinapalayo natin si God kasi parang we disqualify ourselves kasi hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil si Lord ang tumawag sa atin, God have grace, God have love. Alam ni Lord kung bakit kanya tinawag, kapatid. Hindi ko alam kung ano yung pressure ng buhay mo. But consider it as a gift. Na sometimes, kaya mo pala nararanasan yan. Maybe gusto ni Lord na maging successful ka. 'Di ba? Na ma-build ka as a good leader, na ma-build ka as a good teacher, na mag-build ka, 'di ba? Dahil gagamitin ka niya as a good pastor. Amen? Kung ano man ang calling mo, ano man ang a good doctor, 'di ba? Lahat 'yan kapanawagan, lahat 'yan kaloob. Amen? 'Pag nagagamit at napapapurihan mo ang Panginoon kahit ano pang trabaho mo, no, hindi pwedeng tumigil din ang kapanawagan mo na magpuri sa Diyos. Kapanawagan mo rin na kapanawagan mo maybe nape-pressure ka sa pagiging mabuting magulang, 'di ba? Kinakultivate ka ni Lord diyan. Mabuting partner, mabuting asawa, 'di ba? Mabuting nanay, mabuting katrabaho, mabuting kapatiran. Amen? At dumadating sa panahon na yes, nagkakamali ka. Pero sabi ni Lord, humble yourself before me.
'Di ba po? Kaya nung time na nakita ulit ni Peter si God, "Nakahuli ba kayo?" Na-recognize niya yung voice, 'no? Yung dating pinapalayo niyang God, takbo takbo si Peter. Nung nakilala niya yung relasyon niya, nung nakilala niya yung purpose niya, yung pressure, yung gift of pressure na binigay sa kanya ni Lord, nung tinawag siya, nung kinultivate siya, nung challenge siya, nung bumalik si God, hindi na siya lumayo. Tumakbo siya papalapit. Kasi sometimes, yung pressure ng buhay mo, that is a gift for you in able to draw yourself closer to Him. Yung maging mas more kayong close ni God. No po? Kaya, nothing, no, walang sino man ang magsasabi sa'yo that you're not qualified, even yourself. So don't disqualify yourself because sometimes a gift of pressure to your life, marami tayong pinagdadaanan. Pero wag niyong hahayaan na yung pressure na yon ang pipigil sa inyo sa purpose ng Lord. Naging mahusay na apostol po at disciple si Peter. At noong nangyari yon at nahubog siya sa pag-uugali niya, sa proseso ng Lord sa kanya, sa mga tests and trials sa kanya, lalong nanampalataya si Peter. Kaya yung pagtakbo niya na yun, Peter, mahal mo ba ako? Opo. Di ba? 3 beses din. Alagaan mo yung flock ko ha. At doon din napatunayan ni Peter, no, maraming naligtas na buhay dahil kay Peter. At inihanda niya rin yung sarili niya. Na po, hindi naman nagsinungaling din si Peter eh. Kaya lang, nung naging matured na si Peter, di ba po, na-complete na siya yung pananampalataya niya dahil sa mga test. Na-complete niya yung mission niya. Pinako si Peter, kinrucify, namatay, at pinako ng pabaligtad. Ang mahalaga po, na-fulfill niya, di ba, yung dinisire niya, na hanggang kamatayan, naglingkod siya sa kanyang rabay at sa kanyang Panginoon. Ano po? Dahil ang tumawag sa'yo, hindi lang basta rabay, hindi lang basta si pastor, si King of King, Lord of Lord, ang tumawag sa'yo, ang magka-cultivate sa'yo, at magcha-challenge sa'yo. And maybe, you will say yes na po right now sa gift of pressure. Na maaring nape-pressure ka sa maraming bagay sa buhay mo, sa trabaho, sa parenting mo, sa marriage, sa ministry, amen? O sa pagtawag sa'yo ng Panginoon. But remember that sometimes a pressure is a gift enable for you to be matured and to be complete. Let's pray po. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Salamat po sa kwento ng buhay ni Peter, Lord, na napagsalusaluhan namin ngayong araw na to. Yes, we are saying yes, Panginoon, sa gift of pressure, Lord God, na alam namin na natumawag sa amin, Panginoon, na nag-cultivate sa amin, Panginoon, na nag-challenge sa amin, Father God, na alam namin, Panginoon, ang pagtawag mo sa amin sa mabuti at masama, Panginoon, ikaw ay Diyos na mabuti, Ama. And Lord, we believe na ikaw ang tumawag sa amin, Lord God, at alam namin na i-equip mo kami, tuturuan mo kami, tutulungan mo kami, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito. Patuloy pong pagpalain na aking mga kapatid sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Patuloy nilang gawing inspirasyon, Panginoon, ng bawat buhay, Ama, at ang bawat prinsipyo, Panginoon, ng bawat tao na pinili mo noon na hindi sila tanyag. Panginoon, there are simple people, Panginoon, na pinili mo kung paano mo kami pinili. Pinili mo kami, Panginoon, Lord God, at ikaw po ang nagtalaga sa amin. And nothing will tell us kung sino kami, Panginoon. Only you, Panginoon, Lord God, na magtuturo sa amin, na maghuhubog sa amin, magpapatibay sa amin, magpapalakas sa amin, Panginoon. Especially, Lord God, sa panahon kami, Panginoon, ay maraming pinagdadaanan. Lord, na marami nape-pressure ka sa amin sa bawat sitwasyon. But Lord, we believe that your grace is sufficient sa bawat araw sa buhay namin. Kaya purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Patuloy ka maparangalan, Panginoon. We give you all the glory and praises. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God po. Salamat po. Amen. Hallelujah. Salamat sa buhay mo.